May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping relasyon na nagtapos ng dahil sa distansya. Alam nyo mga yes friend, kakasimula pa lang ng taon pero kaliwat kanan na ang narinig nating break up, di ba? Mapa-artista, mapakaibigan mo man yan, mapakilala. So kaliwat kanan talaga yung hiwalayan na mapapasabi ka na lang ng minsan na, ay, buti na lang single ako, hindi ko yan kailangang maranasan. At syempre sa bawat kwento ng mga breakups na yon, no, malungkot kung iisipin, pero kung mas lalo nating aalamin ano nga ba yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay, kung bakit ang relasyon nila ay nauwi sa hangganan. And doon tayo makakarinig ng iba-ibang perspective, no? Iba-ibang kwento, iba-ibang rason, iba-ibang dahilan kung bakit nga ba nauwi ang lahat sa katapusan. And isa nga doon, yung mga relasyon na nagtapos dahil sa nagkalayo silang dalawa. Meron palang ganon, no? And masasabi natin na oo nga, no? Nag-i-exist din pala yung mga ganitong klase ng relasyon na natatapos dahil lang sa nagkalayo sila. Without, di ba, hindi natin siya minsan top of mind eh. Ang naiisip natin, kaya nag-break siguro, may third party. Kaya siguro naghiwalay kasi hindi siya gusto ng pamilya ng lalaki or ng babae. Siguro kaya naghiwalay kasi nananakit siya physically. Siguro kaya naghiwalay kasi nag-aaway dahil sa pera. Yun yung mga common reasons ng breakup na naririnig natin. Pero on the other part of the green grass, may ganon, diba? May mga kwento na nakakalungkot isipin, pero natapos or naghiwalay sila dahil lang sa nagkalayo sila, dahil lang sa distansya. And alam nyo lately, ang dami-dami kong naririnig, no, na ganyang klase ng kwento. And personally, may mga alam ako. Kasi nga ba, chismis ko? Ayoko! San Gcash muna? Oo, di ba yung mga kwento na akala mo ang smooth-smooth ng relasyon nila, tapos malalaman mo na ay, ng ibang bansa yung isa para mahubog yung future nila, para mas makapaghanda sa magiging kinabukasan nilang dalawa. Pero along the way, dun mo malalaman na OMG, anong nangyari? Bakit nung nagkalayo sila, nawala na ang lahat ng ganda ng pinagsamahan nila. Kasi nung magkasama sila, okay naman eh. Wala sila masyadong problemang pinagdadaanan. Lahat ng problemang kinakaharap nila is agad nilang nasusolusyonan. Pero nung nagkalayo sila, anong nangyari? Bakit parang nagkagulo sila tapos mas lalong hindi na nagkaunawaan, nauwi sa hiwalayan? Well, dito papasok yung hirap ng isang relasyon kapag ang kalaban nyo na ay distansya. Na yung isa mawawalan ng gana, yung isa makakaramdam na para bang wala na siyang kwenta, yung isa maiisip nila na may kwenta pa nga ba or may patutunguhan pa nga ba yung relasyon nila ngayon na magkalayo na sila. Yung mga ganong realization, out of sight, out of mind. Kumbaga nung panahon or sa mga pagkakataon na nagkalayo sila, dun sila natauhan or nakapag-isip-isip na, shucks, ganito pala yung feeling nang wala ako sa tabi niya. Na hindi ako malapit sa piling niya. Bakit ganon? Parang hindi ko siya namimiss. Bakit ganon? Feeling ko mas naging mas malaya ako. Bakit ganon? Parang okay lang ako na hindi ko siya kasama.
Nakakatakot yun maramdaman ha, pero in reality, yun talaga yung nararamdaman nila. At nakakatakot ito, lalo na doon sa part ng isang taong naiwan or nakakaramdam na akala niya okay pa naman sila. Without knowing na yung partner niya, nakakaramdam na pala ng kawalan ng gana. 'Di ba? So, LDR is really not for everybody. It is not a kind of relationship that one size fits all. Alam mo yun? In English pa kasi. Ewan ko ba sa'yo, Bim? Oo, yun. Hindi siya para sa lahat. Period. Kasi sobrang hirap ng ganong setup. For sure. At sino ba naman kasi sa atin ang matinong nagmamahal, nagugustuhing magmahal ng taong mapapalayo or malayo sa piling natin? 'Di ba? Walang ganon. Ikaw ba gugustuhin mong magmahal ng taong malayo sa'yo? Choice mo ba yon? Na, ay, gusto ko yung taong mamahalin ko yung taga-Australia. Well, yung iba preferred din na magmahal ng AFAM. Yung talagang LDR, talagang yung oras baliktaran, ganyan. Pero kung bibigyan sila ng pagkakataon, kung makakapili lang sila, gusto ko sana yung AFAM na taga-Pilipinas, yung taga-kanto lang namin. Diba? Para walang distansya, walang hirap na makita mo siya. Ikaw nga ate, 'di ba? Aminin mo, yung mister mo nga lang na malate lang ng uwi galing ng trabaho, mapadaan lang yan sa inuman, miss mo na agad. Minsan niya sinusundo mo pa yan sa inuman, 'di ba? Yun nga lang nakita mo may ibang kalampungan, oh. Ibang usapan po yan. Ibang araw ng BB time yung mga ganyan. 'Di ba? Kaya ako personally, mga yes friend, bilang taong maharot, clingy, malambing, malambing yarn. Kung ako ang papipiliin, kung bibigyan ako ng pagkakataon, as much as possible, ayoko sa LDR. Ayoko ng long distance relationship bilang isang taong mahawak, mayakap, mahalik. O, diba? Ganon ka, kaklingi si B-Boy Vivo. Ano ba kaya? Lumalabas na lang yung totoong side ko. Oo, diba? Ayoko ng LDR kasi naranasan ko na yan eh. Oo, ang hirap. Yung tipong ako nandito sa Pilipinas tapos siya nasa ibang, alam mo yun, ibang tao. Sa piling ng iba, ang hirap. Yung kahit gusto ko siyang yakapin, puntahan, i-kiss man lang. Hindi ko magawa kasi may jowa eh. Nasa piling pa ng iba eh. So, ang hirap. LDR na yun para sa akin. Kaya ikaw, baby, ikaw na kasama ngayon ang taong minamahal mo sa mga oras na ito. Alam kong magko-holding hands kayo, magkayakap kayo, naglalambingan kayo. Diba? Kung ano man ang ginagawa ninyong dalawa sa kama ninyo, bahala kayo. Diba? I-take mo yung pagkakataon na yan. Namnamin mo yung, wait lang, dadahak lang ako. Okay na. May bumara lang. Namnamin mo yung moments ninyo together nang magkasama kasi we'll never know. Malay mo, isa sa inyo alukin ng pangingibang bansa, alukin ng trabaho sa malayo, sa abroad. Oh, diba? We'll never know. Malay mo yung taong kayakap mo ngayon, kinabukasan mapalayo na sa'yo. Kaya, savor the moment. Lasapin mo yung, wag siya ha, yung pagkakataon ko na. Lasapin mo yung pagkakataon na katabi mo siya, 'di ba? Nandyan lang sa gilid-gilid mo yung presensya niya, na kahit minsan nagsiselfone lang kayong dalawa, hindi kayo nagpapansinan, pero alam ko naman na yung kamay niyo malikot kung napupunta kung saan-saan. At least nandyan lang siya sa tabi mo, 'di ba? Anytime pwede mo siyang malambing, mayakap, mahawakan, mahalikan. Kaya sobrang swerte mo kasi yung taong mahal mo ay hindi kinakailangang lumayo sa'yo or hindi nyo kinakailangang maglayo para lang bumuo ng mga pangarap. I don't know kung ano mga tawag ng pangangailangan kung bakit kinakailangan yung maghiwalay, 'di ba? Swerte-swerte mo kasi magkasama kayo.
Tsaka para dun sa mga yes friend natin no na may jowa pero sa mga oras na ito hindi pa sila pwedeng magsama, hindi pa pwedeng mag-live-in, hindi madalas nakakapagkita kasi hindi pwede, hindi kaya, ganyan. Paminsan-minsan, take effort din naman, no? Huwag kayong masyadong tamad na makipagkita, yung jowa kayo ng taga North tapos kayo taga South. O, di ba? Choice nyo naman yun. Diyos ko, una pa lang kung alam mong tamad kang makipagkita, makipag-meet halfway, o kaya puntahan siya or magpapunta sa kanya. Huwag ka nang jumawa ng ganong kalayo, 'di ba? Kung tamad kang mag-effort. Kasi example, kagaya niyan, siya Cavite, tapos ikaw Laguna, o isang bus lang naman, sige na, tsagain mo na. Diyos ko, may kapalit naman na kiss yan, tsaka yakap. Ako nga, kahit suyurin ko ang buong Pilipinas, wala akong mahanap na ganyan. Diba? Kumpara mo naman dun sa mga yes pa rin natin na magjowa na talaga namang tawid dagat ang distansya. Yung talagang magkalayo talaga. Hiyang-hiya naman yung airplane sa bus mo, ha? O, diba? Ikaw konting kembot lang, konting effort lang, mano man lang na paminsan-minsan, or kahit kung kaya-kaya dalas-dalasan, diba? Magkita kayo, magbonding kayo, wag niyong sayangin yung moments na magkasama kayo para naman pag naghiwalay kayo, naghiwalay. Diba? Wala kang pagsisihan at may babaunin ka mga memories nyo together na nagbabonding kayo sa isang mall, nagkikita kayo sa MOA, nagtatago kayo sa totoong jowa niya. Ay, basta ikaw, Bibi, konting tiis lang kung nasa ganyan kang sitwasyon kung saan ay magkalayo kayo at napapadalas ang hindi nyo pagkakaintindihan. Konting tiis pa, no? For sure naman, muli rin kayong magkakasama. Huwag mong hayaan na matapos ang relasyon ninyo nang hindi kayo nagkikita or magkalayo kayo. Kasi mas mahirap yun, di ba? Wala kayong closure in person. Ay! Hindi kayo makakapag Netflix and chill. Ganun pa man din ang closure ngayon, Netflix and chill. Ewan ko ba? Oo, siguraduhin mo lang din lagi, no, na mapapangalagaan mo yung tiwala ng partner mo na meron siya sa'yo. At ganun ka rin, di ba? Magtiwala ka lang sa kanya. Ngayon na magkalayo kayo, wala kang ibang choice kundi, alam mo na, kamay-kamay muna, dali-daliri, ganyan. O bakit? Di ba? Yun naman talaga yung ginagamit kapag nagtatype ka sa keyboard, kapag ka-chat mo siya. O, yun kasi yung meaning nun. Usap mo na kayo gamit phone. Ikaw talaga. Nahalay mag-isip. O siya, bago matapos ang gabing ito, alam ko naman na hindi chat ng jowa mo ang inaabangan mo. Oo, alam kong hinihintay mo kung sino ang mapalad na mananalo para sa ating... Mga yes friend! Kanina kung nasubaybayan mo ko sa simula't sa pool ng aking programa, ang hinahanap ko po para sa ating pera-pera lang yan promo ay kung sino sa inyong mga yes friend natin ang may pangalan na nagsisimula sa letrang M. As in, masarap. Mapa first name man yan o apelido, pasok na pasok ka dito. Kaya naman wag na nating patagalin pa dahil meron nang nanalo. Ay, congratulations! June Maglalang Jr. Congratulations sa'yo. Meron kang tumataginting na 500 piso. Ayan, Kuya June Maglalang Jr. Nasa apelido niya ang dahilan kung bakit siya nanalo ng 500. Ang apelido niya ay Maglalang. O ngayon, hindi mo na basta-basta ilalang lang ang 500 dahil instant mo itong napanalunan. Mula yan syempre sa Yes FM para sa ating pera-pera lang yan promo. Wala na guys mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.